Nakakita ka na ba ng makukulay at mistulang candy sa ilalim ng dagat? Para silang dekorasyon sa mga bahura. Pero may buhay. Sila ang mga nudibranch. Welcome to the underwater world. Sa isla ng Tablas, Romblon, may mga nilalang sa ilalim ng dagat na makukulay, cute at kakaiba ang hugis. Pero hindi sila humihinga sa bibig o ilong, kundi sa pamamagitan ng mga balat tentacles o sirata na parang palamuti sa kanilang likod. Alright, we're going to dive today and nandito tayo sa Tablas Island sa Romblon. At kilala itong ang Romblon sa mga mga marine biodiversity nila dito. Hindi naman malalim yung ida-dive natin, 20 meters. Ang mga bahura sa Tablas, Romblon, hindi lang mga isda ang aking nakita. Present din ang maliliit at makukulay na nilalang na gumagapang sa mga corals. Kahit kaakit-akit ang mga nudibranch, hindi nila alam kung gaano sila kaganda. Dahil liwanag at dilim lang ang kanilang nakikita. Wala silang makitang malinaw na hugis at detalye ng paligid. Ang nudibranch na aking naispatan, kalmadong nagsisyesta sa ilalim ng dagat. Parang sinasabi niyang relax lang. Sinasabing specialized predator ang mga nudibranch dahil sa tila sungay at ulo nito na tinatawag na rhinophores. Ito ang nagsisilbi nilang pang-amoy sa dagat para makahanap ng pagkain at makaiwas sa panganib. Ganda ng dito, marine biodiversity. Ang dami. First dive, sana na-capture natin yung napaka-brilliant na mga colors sa mga nudibranch na ito. Active sila ngayon, kumakain. Kaya I'd say this is a good busy dive. Sa aking muling pagsisid sa karagatan ng Tablas, Romblon, iba't ibang uri ng yamang dagat ang aking nakita. Isa sa nakapukaw ng aking pansin, ang animoy marshmallow sa ibabaw ng mga bahura, ang puting nudibranch. Ang mga nudibranch may kakayahan na gayahin ang kulay ng kanilang kapaligiran para makapagtago sa mga kalaban gaya ng isda, kapwa nila nudibranch at iba pang laman dagat. Aakalain mong bahagi ito ng corals, pero dahang-dahang gumagalaw para maghanap ng pagkain. Paborito nitong pagkain ang mga sea anemones, corals, barnacles, at minsan pati ang kapwa nilang nudibranch. Mahirap palang magutom ito. Maya-maya pa, dalawang magkasamang nudibranch ang aking nakita. Sweet na parang candy. Naabutan namin silang nagpaparami. Ang mga nudibranch ay hermaphrodite. Ibig sabihin,
Parehong itong may panlalaki at pambabae na reproductive organ. Pero hindi nila kayang magparami ng mag-isa. Kaya kailangan pa rin nilang magtagpo sa kapwa nila nudibranch. Dahil walang shell na proteksyon ang katawan, mas mabagal gumalaw ang mga ito. Maaaring tumagal ng ilang minuto hanggang 1 oras ang kanilang pagpaparami. Ilang saglit pa, isa na namang pares ng nudibranch ang nakuna naming nagpaparami. Talaga namang love is in the air, in the waters of Tablas, Romblon. Tinatayang may mahigit 3,000 uri ng nudibranch sa mundo ayon sa Marine Biological Laboratory, University of Chicago. Madalas itong makita sa tropical at mababaw na karagatan. Isang mahabang nudibranch naman ang dahang-dahang sumasayaw sa bahura. Halos nasa 6 na pulgada ang haba nito at kasing haba ng palad. Ang ilang nudibranch kaya namang umabot ng 12 pulgada ang haba. Pero mayroon ding mga uri na napakaliit, katulad ng berdeng nudibranch na ito na tahimik na nagpapahinga sa ilalim ng dagat. Ang mga nudibranch, isa rin sa mga natural janitor ng dagat dahil kumakain sila ng maliliit na organismo na maaaring makasira ng mga corals. Ang nudibranchs ay predator din po ng maliliit na isda o predator din po sila ng mga sessile na organisms doon sa mga bahura kagaya ng sponges o yung mga nakakapit doon sa bahura. So kung ang nudibranchs po ay mawawala, baka hindi ma-maintain na ang healthy reef system natin kung mas dumami itong iba pang mga organismo apart from our coral reefs. Kasi yung mga corals natin basically ang tumitigas para maging isang reef doon sa isang area. So itong mga nudibranchs na ito ang kumakain doon sa mga nakakapit sa mga corals po natin. Paalala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mag-ingat at huwag hawakan ang mga ito. Small but deadly kasi ang mga nudibranch. Doon po sa ating mga scuba divers or sa snorkelers, mas mainam po na they only take pictures kagaya nitong mga nudibranchs kasi hindi po natin sigurado kung ito po ay tinatawag natin na mga marine stingers or may mga dalang lason o kaya pwedeng mag-cause ng pangangati po ng ating balat. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.